Magdadalawang buwan na matapos magbukas ang klase, kaya naman for sure, for the tipid na naman ang mga bagets. May extra po akong baon. Nagtatabi po ako ng 50. Hindi naman po kailangan, hindi po binibili. Kunwari, malapit naman po yung pupuntahan ko, nilalakad ko na lang. Ito ang dahilan kaya naisipan na magkasintahang Rika at Christian na itayo ang kanilang negosyo. Rice in a cup na may ulam toppings, 35 hanggang 50 pesos lang, panalo pa ang serving. Yan ang budget meal na dinudumog ng mga estudyante sa Pasig City. Negosyong may puso ang turing dito ng 27 years old na magkasintahang Rika at Christian. Nag-start po yung business namin this year, 2024. Ang ginawa namin din para makahelp talaga sa students, naggawa kami ng meal na worth 35 pesos na mabubusog na sila. Inspirasyon din daw ni Rika sa pagnenegosyo ang kanyang ama na dating chef sa ibang bansa at dito sa Pilipinas. Naranasan namin before maging estudyante. Alam namin yung hirap kung paano i-budget yung baon na binibigay sa amin ng parents namin. Minsan pa nga, di ba, may mga estudyanteng nag-working student para may pangbaon sila. Nangungupahan sa garaheng ito sina Christian at Rika, nakatapat ng ospital at malapit na eskwelahan. Dito nag-aaral ang kapatid ni Rika, nakatulong daw sa kanilang negosyo. Pinromote niya kami sa mga classmates niya sa school. Nung napapansin ng ibang students na may pinagkukumpulan yung mga students, tsaka na rin nila nakita. Dating full-time financial advisor sina Christian at Rika, pero dahil sa lumalago negosyo, ginagawa na lang nila itong part-time. Parehas kaming family-oriented. Mas marami kaming oras sa kanya-kanya naming pamilya. Na-enjoy din namin, aside sa oras din po, yung kita din po, na napoprovide ng business sa amin dalawa. At dahil bago sa food business, hindi naging madali sa kanila ang pagpapatakbo nito. Since ang target market namin is students, ang struggle talaga namin is first kapag nag-online class, wala namang papasok sa school, so wala din kakain sa amin. Second, kapag nag-holiday. Bigo man sa kanilang first week ng pagbubukas, hindi sumuko sina Christian at Rika. Nag-invent kami ano ba ang gusto ng mga students hanggang sa nakuha namin yung tamang formula. Papasukin na rin nila ang online delivery para tuloy-tuloy ang kanilang kita. Dahil usapang chow tayo, kakasakaya sa hamon ng food vloggers na sina Kevin Garcia, aka It's a Small World, at Mark Tarian, aka Marky Bop. Daw kaya magiging first pera paraan record holder. Time out muna tayo ngayon sa pagiging challenger. Dahil ako muna ang magiging game master. Mark, ikaw pa paano ba ito pinaghandaan? Yung challenge na to? Ay, hindi ako kumain ng 24 hours. Talaga? Ikaw naman, Kevin? About 25 hours. Sino kaya kina Mark at Kevin ang may pinakamaraming makakaing rice in a cup sa loob ng 1 minuto? So, are you ready, guys? Ready, Kevin? Ready, Mark? Ready. Okay, timer starts now! Depende kung paano yung diskarte nyo. Gusto nyo ba na may spoon? Or gusto nyo na nagkakamay lang? Nilagyan pa ni Mark ng sauce? Ininom ni Kevin ng sauce? At isinasabaw mo? Mas nakakagana eh. Isinabaw na. One down kay Mark. Kevin, naka-1 cup na si Mark. Ikaw, hindi mo pa naubos. Okay lang yung mahal kasi yan sa kanila. Okay, time's up na mga mams. Pinakamarami nakain cup of rice ay si Mark. Si Kevin yata kung nag-enjoy ka sa ba? Parang natali siya daw sa ano eh. Natali siya sa ulam. Ito na ang ating winner, si Mark. Ito na yung trophy. Of course, hindi uuwi si Kevin ng walang prize. Meron din siyang consolation prize. Dahil 1 cup lang ang naubos niya dahil mas marami siya nakain ng gravy. Kabilang sa budget meals ni na Christian at Rika, ang chicken bites with rice at Shanghai with rice for only 35 pesos. Nakakaubos si na Rika at Christian mula 400 hanggang 500 cups ng kanin kada araw o katumbas ng 50 kilos na bigas. Kaya naman, 3:00 pa lang ng hapon, sold out na. Matikman nga muna itong chicken bites nyo, Rika at Christian. Asap nga ng gravy nyo. Tama yung sabi nito si Mark at saka ni Kevin. Yung gravy nyo hindi maalat. Yung chicken nyo malambot. Tender, tender, tender. At saka yung breading nila hindi masyadong makapal. Ito paborito ko eh. Shanghai. Meron siyang sauce. Ay, ang sarap.
Paggagat mong ganan, tunodin ang bibig mo. Kasi marami siyang laman. Inaamoy ko yung sisig kanina, ang bango. Ang sisig niya ay umaapaw. Hindi ko makita ang kanin. Panalo. Dito pang 50. Pang 100 to. Try tonkatsu. Ang lambot. Ito yung fried chicken nila na 30 pesos. Chicken agad! Lasa. Good luck. More power. Kasi dapat yung mga ganitong klase ng negosyo, nagtatagumpay yan. Kanin is life, pero rice is business para kay Rica at sa kanyang fiancé na si Christian. Kumikita na sila ng 70,000 pesos kada buwan. Umabot ng 100,000 pesos ang puhunan ng dalawa na inipon nila mula sa kanilang full-time jobs noon. Kasama rito ang pagpapaayos ng kanilang pwesto para mas marami silang maserbisyuhan. At sa loob lang ng 2 buwan, nabawiin na raw ni Rica at Christian ang kanilang puhunan. Dahil sa kalidad at mura mga pagkain, dinarayo ng ilang vloggers ang kainan ni Christian at Rica. Ang ginamit namin pong social media is TikTok and Facebook. Meron kaming mga videos na talagang nag-million views. Then sa Facebook din po, doon naman din po kami nakaka-receive din ng mga online orders po. Malaking tulong din daw kina Rica at Christian ang kanilang pamilya at mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil sa pagiging masinop sa bawat butil ng bigas na itinitinda ng dalawa, nakakaipon na sila para sa kanilang kasal, meron na rin silang hinuhulugang bahay. Kailangan talaga ng matinding tiyaga. O hindi laging may kita, hindi laging malaki ang kita. There are times po talaga na darating na lumalabas lang talaga yung mga expenses or minsan hindi pa. Dapat magkaroon tayo ng magandang quality service sa customer natin. Mahalin natin yung customer natin in the way na meron tayong mabuting pakikisama sa kanila. Kahit simpleng kanin, pwedeng gawing kakaiba sa mata ng iba. Samahan pa ng tiyaga at tamang diskarte para sigurado ang bagsak ng bawat butil na kita.